Ayan, siguro nakikita pa rin naman yung screen ko, 'di ba? Tama ba? Nakikita pa rin naman, ayan. I-compare dito, ayan. So dito na tayo sa continuation sa 17. Ayan. So yung ano, sa mga hindi pa nakakapagbasa, ng 1 hanggang 216 ay meron tayong video po niyan. Basahin na lang po natin, 'no. Pero ito ay tumutukoy sa utos ng Diyos at, patungkol din dito sa kung paano huhusga ang Diyos sa parehong, unang-una sa mga Hudyo or sa mga tinatawag nating mga Israelita sa native na kumbaga sa katawan, sa dugo, flesh and blood, at doon naman sa mga Gentile na ano, na naidugtong dun sa ano, dun sa sambahayan ng Diyos. Ayan. Kung paano ang righteousness ng Diyos ay, nasa puso na ng tao beforehand. Before before ng lahat 'no, sinulat na sa puso ng tao yung utos niya at yung kabuuan nito ng tipanan ay sinulat niya dito sa bagong tipan, sa puso at isip nating mga mananampalataya. Ayan. Sa 2:17 sabi dito, "Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig ka sa kautusan at pinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos." Ayan. Hindi naman sinasabi dito sa ano, compare lang natin, ayan. "And rest in Torah and make your boast." Boast kasi yung ginamit dito, eh, 'no? So, parang ano, nagmamalaki. So, parang, feeling niya mas mataas siya sa iba dahil sa kanyang ano, kanyang kalagayan bilang isang Hudyo. Yun ang sinasabi nung ano, nung verse na 'yan. So, usually, yung mga sinasabihan niya yung mga Pharisees. Kasi sila yung nakatanggap ng ano, eh, ng authority na magturo ng ano, ng utos ng Diyos, 'di ba? Pero kung titingnan natin mga kapatid 'no, na yung pagmamalaki dahil sa faith, hindi rin yung gusto ng Diyos, eh. Hindi siya naluluwalhati dun. Kung naalala ninyo yung ano, yung pumunta sa templo para magdasal, yung isa is yung Pharisee, ta's yung isa is yung tax collector, 'di ba? Yung Pharisees 'di ba, nagmamalaki siya na nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi daw siya katulad ng ano na ng tax collector na yun na makasalanan, 'di ba? Kumbaga hindi niya tinatanggap na siya ay makasalanan din, na kailangan niya ng habag, 'no? Regardless kung anong katayuan natin sa buhay. Kahit Fariseo siya, eh, kahit nga punong pari 'di ba nga sa kautusan, 'di ba bago siya maghandog doon sa ano, Day of Atonement, dalawa yung handog niya, eh. Una, yung torong bata para doon sa kasalanan niya at sa kasalanan ng kanyang sambahayan. So ibig sabihin, kahit yung punong pari is ano, ah, may chance na magkamali at magkasala. What more pa kaya yung isang pari na naglilingkod sa templo o isang Fariseo, 'di ba? Ayan. Sabi diyan, hindi gusto ng Diyos na nagmamapuri, 'no, nagmamataas. Kasi yung kinahabagan ng Diyos yung nagpapakumbaba. Yung tax collector kasi nagpakumbaba, eh. 'Di ba sabi niya, "Kahabagan mo ako sapagkat ako'y makasalanan." 'Di ba? So, sinong ano, umuwing matuwid sa harapan ng Diyos, yung kinahabagan ng Diyos, which is yung tax collector, hindi yung nagmataas. Nakuha natin. Ayan, sabi dito sa ano, sa 18, "Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan." So it's a good thing 'no na ano, na alam mo yung kautusan sapagkat alam mo yung kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban ng Diyos nakabatay dun sa ano, sa kanyang mga salita, 'di ba? At yung mga mabubuting bagay dun na naroroon. Sapagkat daw yun ay itinuro sa pinagsasabihan niya 'no, sa iyo, sabi diyan. Yung pinagsasabihan niya diyan mostly yung mga kapatid niyang mga Fariseo. Kasi tandaan natin si Paul ay isang Pharisee before siyang tinawag ng Diyos. Siya ay isang Pariseo at ang kanyang ano, ang kanyang mentor 'no, ay isang pari din, si
Sino yan? Sino? Gamaliel. Yun, si Gamaliel. Kalimutan ko na. Yan. Sabi niya diyan, ito tingnan mo Bagamat isang magandang bagay na alam mo yung utos ng Diyos, 'di ba? Isang magandang bagay 'yon. Alam mo eh. Ang expectation ng Diyos, dahil alam mo, ginagawa mo. Dahil alam mo, sinusunod mo, 'di ba? Pero sabi dito, palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng kadirimlan, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mo sa kautusan ng buong kaalaman at katotohanan. Ayan. No? Dahil alam mo yung mabuting bagay, alam mo yung kautusan, akala mo, pag nagsalita ka, nakakapag-akay ka na ng mga tao. No? Akala mo, o akala na, hindi lang, hindi kayo sinasabihan ko mga kapatid Yung kasi yung sabi dito, no, na akala ng iilan, di ba, na kabisado nila yung kasulatan is sila ay tagapagturo na ng mga bata. Pero ito ang sinabi niya diyan, no? Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ng iyong sarili? Di ba? Sabi diyan, nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Sila sabi mong huwag mangalunya, ngunit nangangalunya ka naman. Masusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ka pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang. So, ano to tawag doon, medyo ah, harsh tong words na ito. Pero totoo kasi to. Kahit sa panahon naman natin ngayon, no? Sa panahon nila, gumagawa na ito, usually mga tagapagturo ng kautusan. Sabi diyan, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. So hindi masama yung kautusan. Yung iba kasi binasa yan, o tingnan mo, di ba? Sabi ko sa'yo, ano na yan tawag doon, hindi maganda yan di ba? Ah, hindi okay na saklaw ka ng kautusan 'di ba? Hindi okay na ano saklaw ba yung gamit niya? Tingnan natin sa 23. Ikaw na hindi, wala naman saklaw dito na nakalagay. Hindi ko alam dito sa TPV. Yung TPV kasi ano yan tawag doon, magandang balita din yan, yung TPV. At sa ano yan, 'di ba? Sa magandang balita medyo paraphrase na dahil mababaw na salin. So dito, sabi dito, ikaw nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ayan. Dito, makikita natin, mga kapatid, na bagamat ng mga Fariseo ay nagtuturo ng utos ng Diyos, pero hindi naman daw nila yon sinusunod. As simple as that. No? So hindi masama yung utos ng Diyos. Hindi masama yung kautosan ni Moises. No? Yung kasi yung ano nila kautosan ni Moises pero si Moises di naman siya magbibigay ng utos na sarili niya 'di ba? So galing yun sa Diyos. So dito kung titingnan natin sa Matthew 23, sabi diyan na magkagayon ng salita si Yahusha sa karamihan ng kanyang mga alagad. Nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba at mga Fariseo sa luklukan ni Moises. Sabi diyan. Lahat, sabi dito sa 23 verse 3, lahat nga ng mga bagay na inyong kanilang ipag-utos, yung ipag-utos daw nila, sabi diyan, gawin at ganapin ninyo. Ay, gawin ninyo at ganapin. So same lang din naman 'yon, 'di ba? Datapwat wag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi naman nila ginagawa. Oo sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalahin at pinapasan nila sa mga balikat ng mga tao datapwat ayaw man lamang nilang ikilos ang kanilang mga daliri. Kuha natin. No. So bagamat sila, alam nila yung utos ng Diyos, pero hindi naman nila yun ginaganap. Hindi nila ginagawa. Yung nag-uutos lang, no? May mga
taong gano'n. Gusto lang nila sinusunod sila. Alam nila yung tama, pinapangaral nila yung tama, 'no? Pero hindi naman nila yon ina-apply sa sarili nila. So sino yung righteous? Yung nagsasalita ng tama o yung gumagawa ng tama? So yun ang sinasabi diyan. So kung nagtuturo ka ng magandang bagay, i-apply muna natin sa ating sarili. Yun. Ayaw ng Diyos ng ipokrito. Ayaw ng Diyos ng ipokrito na magsasalita ng isang bagay na naman natin pala ginagawa. Ayan. Ano pa yung ibig niya sabihin? Kung makikita natin, no, sinabi ng Panginoon nung kaharap niya yung mga Fariseo sa Matthew 7, kung di ako magkakamali. Matthew 5 ba yun? Hindi, parang 7 nga. Hindi yan. Search ko lang saglit ha, para maipakita ko sa inyo. Ah, halaga ang eto, basahin natin sa Matthew 15. Ayan, dito sa Matthew 15, verse 3. Sabi diyan ng Panginoong Yahushua, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sa ano yan, sa 15:3, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Yan. So itong minanang turo, hindi ito turo ng Diyos. 'Di ba? Pag sinabi nating minana mo yung turo mo, tinanggap mo yon sa iyong mga ninuno. 'Di ba? Pero pagka sinabi mong tinanggap mo yung utos ng Diyos, tinanggap mo yon mula sa Diyos. So ang kaibahan ng dalawang yon, kapag sinunod mo yung minana mong turo, ang naluluwalhati sino? Yung pinanggalingan ng turo na yon, 'di ba? Pero kapagka ang ginagawa mo at sinusunod mo yung utos ng Diyos, ang naluluwalhati ang Diyos. Kasi utos niya yun eh. Nakuha natin? So kapagka ang tao ang naluluwalhati, hindi yun utos ng Diyos. Kasi ano eh, kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos, kunyari, nagsabi ako sa inyo, sundin natin to, sundin nyo to. Pag ba sinunod nyo yun, ako yung naluluwalhati? Hindi. Kasi yung sinabi ko, nagmula yun sa salita ng Diyos. Pero kapagka yung tayo-tayo lang, naisip ko lang na gawin natin ito, plano natin, planuhin natin, no? 'Di ba? Puwedeng manggaling yun sa ano, sa tao. 'Pag ginawa mo yun, sinunod mo yun, ay, may chance na yung glory mapunta dun sa taong nagpasunod sa'yo. Nakuha natin. So yan kasi yung mamayang ano, tutukuyin mamaya. Sabi diyan, ah, sabi diyan, "Papuri't pagsamba ang ginagawa nila'y walang kabuluhan." Sabi diyan, ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. So, yung malaking kasalanan ng mga Pariseo, 'no? Okey lang naman na may mga utos yung tao, wala namang problema yun, 'di ba? Kasi ano naman yun, eh, kung may batas nga tayo sa school, 'di ba? O kaya may mga ano, o bawal kang magupitan, kailangan ganito yung gupit mo, 'di ba? Mga ganyan, 'no? So kung may mga ganyang mga ano, katuruan, eh, ano yun, okey lang yun, 'no? Pero dito kasi yung mga Pharisee, yung turo nila na minana lamang nila sa kanilang mga ninuno, eh, tinuturo nila na yun daw yung utos ng Diyos, which is hindi naman. Nakuha natin. So alam naman natin yung kanilang katuruan, 'di ba, sa Judaism, isang relihiyon ng mga ano, ng mga Hudyo. Actually wala namang Judaism sa ano, eh, sa kasulatan. Kahit balibalik na rin natin yung ano, scripture, walang word na Judaism.
na religion, no? Na tanggap ng Diyos. May Judaism na tawag doon na kinalaban ng Panginoong Yahusha. Pero yung Judaism na tinanggap ng Diyos na katuruan na galing sa kanya, walang ganun. Kinalaban nga yun ni Yahusha, eh, 'di ba? So, ibig sabihin, mali. Mali yung ano na yon, yung relihiyon na yon. Nakuha natin. So sila, hindi Torah yung kanilang ano, kanilang sinusunod, kung hindi ano na pag-aralan natin. Ano yung sinusunod ng mga Judaismo? Ang Talmud o oral law. Ayan. Anong difference ng Talmud sa Torah? Ayan, may review tayo, di ba? Ang difference ng Torah sa Talmud, yung Torah, salita ng Diyos. Yung Talmud, interpretasyon nila doon sa salita ng Diyos. Kaya may mga nadadagdag ng mga ng mga kabigatan sa balikat ng tao kasi nga for example, sabi sa Sabat, rest, 'di ba? Pero doon sa kanila, pag rest, wala ka talagang gagawin, 'di ba? So nagdadagdag sila ng mga ng mga utos doon sa utos ng Diyos kasi sinasabi nila na yung utos na yon ay galing mismo sa Diyos, which is hindi naman. So tuloy natin yung yung ay nawala. Ayan. Saan na ba tayo? Romans 2. Ayan. Sabi dito, sabi diyan, nagtuturo ka sa iba, bakit hindi mo turuan ng iyong sarili? Actually, nakuha din niya yan dito sa katuruan ni Yahusha. Kung mababasa natin sa Matthew 7, di ba? Ayan o. Sabi diyan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siyang panukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mga mata? Ayan. So, hindi mo maaalis yung puwing ng iba kung meron ka din puwing. So, ganun din. Hindi mo sila makokorek kung hindi mo nakokorek yung sarili mo. So, first, correct yourself. Yung sarili natin yung i-correct natin before tayo makorek sa iba. Ayun ang sinasabi din dito sa Romans 2. Bakit ka nagtuturo ng kautusan kung ikaw din hindi mo sinusunod? So, ang nangyayari kasi noon, nagiging katitisuran ang isang tao na um, mapigilang lumapit yung isang mananampalataya sana, no? Kasi sila nagtuturo, di nila ginagawa. So, ba't ko gagawin? 'Di ba? So, parang 'di ba? Totoo ba 'yan? Totoo ba 'yang sinasabi niya? 'Di ba? So, kung ganoon, sino yung nalalapastangan? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi niya dito na pinagmamalaki mo, tan, wag 'yan. Yan, sabi dito, nagmamapuri ka sa kautusan. Yan. Nagmamapuri ka doon sa tinanggap mong turo, 'di ba? Sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalang puri mo naman ng Diyos. Yan. Dahil yun sa iyong ginagawa. Kasi kung titingnan natin, sabi dito, hindi naman kasi yung nakikinig sa kautusan, yung ah sabi diyan, dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ang siyang inaaring mga ganap. Ayan. So, hindi masama ang kautusan. Ayan naulit-ulit natin yan, di ba? Tignan natin dito. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Di ba? So, yun ang iniingat-ingatan ng mga ng mga prophet tapos nilalapastangan ng iilan na tagapagturo.
25, sapagkat ang pagtutuling tunay na pakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Ayan. Sila, tinanggap nila yung ano yung utos, 'di ba? At alam nila yung regarding do sa pagtutuli. Yung nga lang kasi, different yung ano yung naging approach na sa pagtutuli. Hindi according sa faith, kundi according sa ano, sa fleshly, no? Na pag natuli ka, ibig sabihin mas mataas yung antas mo sa iba. Ganoon. Ganoon yung naging dating dito sa mga Pharisees. Kaya nga yung una nilang requirements bago ka makasama sa gawain nila ano, kailangan magpatuli ka muna. Pag hindi ka tuli, hindi ka belong, no? Hindi ka pwedeng ano, sumama sa amin, madumi ka, ano ka, mababa yung tingin sa iyo. Yan, Pharisee, ibig sabihin ng ano nakaaangat, Pharisee, nakaaangat sa iba. Yan. Yung pagtutuli nila, hindi daw nagiging ganap. Bakit? Kasi nga hindi nila tinutupad yung kautusan. Nagiging ganap lang ang isang pagtutuli, no? Yung isipin mo, 'di ba, yung pagtutuli magiging ano ka magiging tawag doon, kasama ka doon sa tipan kay Abraham 'di ba? Magiging kasama ka doon tapos ano tawag doon, hindi ka naman susunod sa utos ng Diyos. So parang wala ding silbi. Yun ang sinasabi diyan ni Pablo, no? Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. So parang hindi ka na rin parang ganoon, no? Na yung isang Pariseo kahit tuli siya, ah, ang tingin ng Diyos hindi rin siya tuli, walang silbi yung pagtutuli niya dahil nga hindi naman nila sinusunod yung ano, utos niya. Nakuha natin. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aari yung pagtutuli ang kanyang di pagtutuli. No? So dito na pumapasok yung circumcision by heart. 'Di ba? Kasi yung kung daw yung hindi tuli gumaganap ng sabi diyan tumutupad sa kautusan. Ano ba yung nandun sa Ten Commandments? May pagtutuli ba doon? Wala naman, 'di ba? Wala naman doon pagtutuli. So, hindi required na tuli ka para sumunod sa utos ng Diyos na Ten Commandments. Nakuha natin. So, yung mga Pharisees, ginawa kasi yung requirements, no? Pero ang pagsunod sa utos ng Diyos, kahit na Gentile, yung Gentile kasi hindi naman sila nagpapatuli sa panahon na yun. 'Di ba? Ay maaari ka pa rin makasunod at matuli by heart. Yung flesh kasi by flesh lang talaga yun Pero yung heart, no, yun yung ano, yun talaga yung spiritual. So kung tuli ka by flesh pero yung heart mo hindi naman tuli, walang kabuluhan yon. Pero kapag tuli ka by heart, yung pagtutuli sa flesh pwedeng in the process na yun 'di ba? Pwedeng ano na yun pwedeng pag malalim ka na tsaka mo gawin yun, 'di ba? So hindi siya requirement sa ano, sa kaligtasan, no, na yung kaligtasan kasi faith to Christ to Yahushua, no. Hindi naman sinasabi ng ano ng kasulatan na kailangan tuli ka muna bago ka magkaroon ng faith kay Yahushua. Walang ganoon. So kahit yung mga Gentile hindi sila na ano natuli pa, no? Hindi pa natuli pa ay yung chance ng salvation is nandoon na din sa kanila. So kailangan pa ba magpatuli kung gano'n, 'di ba? It depends doon sa maturity mo sa kasulatan. Gano'n 'yun mga kapatid. Kung mababa ka pa doon sa faith, hindi mo pa need ng pagtutuli kasi hindi mo magigets yung pagtutuli. Kung anong purpose nun, 'di ba? So usually, kapag ka nakasunod ka kay Kristo, kay Yahushua, tatanggap ka ng mga aral ng Torah. First muna 'di ba yung pagsunod mo sa mga ano, sa mga kung paano niya tinuro yung Torah, 'di ba? Paano mo kasi susundin yung kung wala din tayong alam sa Torah, no?
So, yung Torah kasi siya yung nagsisilbing ano natin, guide natin patungo kay Yahushua. Si Yahushua yung kaganapan ng Torah. Siya yung nagturo kung paano natin gaganapin ng tama yung Torah. So, parang yung Torah, siya yung schoolmaster, no? Siya yung schoolmaster natin na magli-lead sa atin patungo kay Yahushua na siyang one true master natin na tagapagturo. Nakuha natin. Kaya sabi dito, at ang di pagtutuli sa katutubo kung tumutupad sa kautusan ay hindi ba hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Na, 'di ba? Sabi diyan, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kung hindi sa Diyos. Ayan. So yung ano, yung pagtutuli sa heart, kahit naman yung pagtutuli sa laman, dapat sa Diyos yan, di ba? Yung nga lang kasi, ano tawag doon, minolestya na itong mga ano mga Fariseo na ginawa nilang ano kapurihan nila yung pagtutuli. Pag nagpatuli ka na isang Gentile, no, dahil dito sa ebanghelyo ng mga Fariseo, ibig sabihin nun, yung glory ng ano pagtutuli mo nandun sa ano sa Pharisees. Kaya napasunod ka nila, under ka nila, nakuha natin. Kaya nga pinupush nila yung kaligtasan is nandoon sa pagtutuli. So ang nangyayari, nawawalan ng ano ng tawag doon, ng power yung ano, yung ebanghelyo ni Yahushua. Kasi ebanghelyo ni Yahushua hindi naman sa pagtutuli eh. Ang ebanghelyo ni Yahushua sa pananampalataya sa kanya eh. Nakuha natin, 'di ba? Paano kung namatay yun na hindi nakapagpatuli, sabihin na natin, pero nanampalataya kay Yahushua? Ligtas ba yun o hindi? O, 'di ba? Alam natin yung sagot, ligtas. So kung ligtas ka pala, ba't ka pa magpapatuli sa laman? No? Kung ligtas ka na pala. Kasi nga, ayun ay righteousness, maturity, no? Hindi naman natin alam kung kailan yung buhay natin eh. 'Di ba? Na after 5 years ako magpapatuli kapag pagka ano na ako, pag okay na ako, no? So yung mga ano, yung mga namatay na hindi nakapagpatuli sa panahon nila, 'di ba? Na di nila inabot yung maturity na magpatuli sila o kaya sobrang tanda mo na, no? Ay yung pagtutuling titingnan sa iyo by heart na ng Diyos. Pero kung alam mo na ano na righteous na siya magpatuli tapos hindi mo naman ginawa, ano masabi ng kasulatan patungkol diyan? Pag alam mong tama, hindi mo ginawa, ano, ito ay nagiging kasalanan sa iyo. Sabi ni Santiago doon sa kasulatan. Nakuha natin. Ayan. So usually, dalawang titik yung tinutukoy diyan. Pag sinabing titik, ito ay kasulatan. Hindi eh. Tingnan nga natin. KJV plus fulfill dalawa. Saan dyan? Ito. Letter. Ayan. Pag sinabing letter, writing, letter, note, epistle, book, learning, bill. So dalawa naman yung bill, 'di ba? Na dalawa naman yung pag sinabing kautusan, dalawa yung tinutukoy diyan eh. Kautusan ng mga Fariseo, kautusan ng Diyos. Pag kautusan ng mga Fariseo, tumutukoy yan doon sa tinatawag nilang pabigat. Kasi yun nagbibigay ng kabigatan sa mga tao. O yun, yung kautusan ng mga Fariseo, yung mga Talmud, oral law. Pero pag sinasabi kautusan ng Diyos, yun yung hindi mabigat, yun yung sinusunod. Yun yung ano, yun yung sinusunod ni Paul. Yun yung binibigyan niya ng ano ng emphasis na ito sundin natin, 'di ba? Sa tingin ba natin itong pagtutuli na tinuturo ng mga Fariseo, ito ba ay turo ng Diyos?
o sila ito ay ano, o ito ay kautusan nila. Kautusan ba 'to ng Diyos o kautusan nila? Kautusan ng Diyos? Kautusan ng Diyos, 'di ba? Pero sabi dun ni ano, eh, ni Yahushua dun sa 7:22 sa 7, 'di ba? Na inaari ninyong ang inyong tradisyon humina ng utos, humina ng ano, humina ng mga gawa ay utos ng Diyos kahit na ito ay sa tao, 'di ba? So bagamat ito ay utos ng Diyos, in-override nila 'yun, eh, para ano, para gumawa ng version para maging sa kanila. 'Di ba? Parang tayo 'no, parang sa panahon natin ngayon, yung pag-justify dito sa tinatawag nating ano, homosexuality, 'di ba? Ano ba yung utos ng Diyos, 'di ba mag-ibigan, pagtanggap, pag-ibig ang Diyos, 'di ba? Pero salita yun ng Diyos, 'di ba? Pero 'pag ginamit mo yon into your own advantage, ito ay kasalanan. Ito ay mali, 'no? Na dapat nating tanggapin yung for example 'no, yung mga sexual immorality ng mga ano, ng mga homosexual, 'di ba? Ayun naman meron ngang pastor na gano'n na nag-aano, nagtuturo, 'di ba? Which is, nakakapangilabot 'no, na, that's a blasphemy. Pagka tinwist mo yung utos ng Diyos into your own advantage, that is blasphemy. Puwedeng hindi mo alam, pero 'pag alam mo, ta's parang ginamit mo lang 'yun na para sa advantage mo, para makakuha ka ng simpatya, para masunod ka, 'no? Blasphemy 'yun at malaking kasalanan 'yun sa harapan ng Diyos. Kaya nga galit na galit ang Diyos, eh, dito sa mga Pharisees. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos sa mga Fariseo, mga kapatid? Dahil sa kanilang mga paglapastangan. Ito ang si Yahushua nung nagpapagaling siya, anong sabi ng mga Fariseo? May nakakaalam ba sa inyo anong sabi ng mga Fariseo nung nasaksihan nilang nagpapagaling? Kasi hindi na nila madi-deny, eh, nakita nila gumaling talaga, eh, 'di ba? Puwede sana kung di nila nakita, hindi totoo 'yan, 'di ba? Walang katotohanan 'yan. Pero pagka nakita mo with your own eyes, paano mo lulusutan 'yun, 'di ba? Paano mo lulusutan 'yun, eh, nandun na nga, nakita mo na nga. So anong naging ano nila, naging, nakita nilang way para i-turn down 'tong si Yahushua, anong sabi nila? Nagpapagaling 'yan sa kapangyarihan ni Beelzebub. 'Di ba sabi nila, kaya siya nakapagpapalayas ng demonyo dahil sa kapangyarihan din ng prinsipe ng mga demonyong si Beelzebub. So gano'n nila nilalapastangan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Hindi nila alam yung nagpapagaling do'n hindi naman talaga si Yahushua lang, kundi yung espiritu ng Diyos na naka Yahushua. So 'yun, ang tawag do'n ay blasphemy by the Spirit. Nakuha natin. At yung blasphemy by the Spirit, ang sabi ng kasulatan, yun yung blasphemy na hindi napapatawad. Unforgivable sin. Ah, ayan. Nakuha natin, no? Si Yahushua kasi ano eh, tawag dun, hindi nila matanggap na Mesaya eh. Pero yung mga gawa ni Yahushua, hindi nila alam na bagamat tinatanggap nila no na ang mga miracle galing sa Diyos, 'di ba? Pero yun, kinonect nila sa kaaway, yun ang nangyari sa kanila. Ano yung naging next doon? Pinarusahan ngayon ng Jerusalem. Pinasakop sila sa mga Romano, sinira yung templo, 'di ba? So ayun yung ano, yung consequence ng mga bagay. Pero yung mga mananampalataya nagkaroon ng exile, eh. Ibig sabihin nag-disperse yung mga Israelita. Kaya nga sila Pablo, sila ano, 'di ba, nangaral sila sa Roma, nangaral sila sa iba't ibang mga lugar, nakapunta sila sa iba't ibang mga lugar 'no. Eh, dahil nga sinakop sila ng mga ano.
Yun yung tribulation sa panahon nila, yung pagkasira ng templo. At yung mga yung mga nililigtas ng Diyos dun, yung mga hindi yun para sa lahat, no, yung tribulation. Para lang yun doon sa mga kalaban ng Diyos. Yung Great Tribulation pala. Yung Great Tribulation, para lang yun sa mga kalaban ng Diyos. Sila yung talagang target ng pagpapahirap ng puot ng Diyos. Hindi yung mga faithful, no? Yung kaaway, ang target niya yung mga faithful. 'Di ba? Yung mga faithful kay Yahusha, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, 'yan. 'Yun yung target ng kaaway. Pero yung 'pag gumawa ang Diyos ng parusa, hindi niya target yung mga faithful, ang target niya yung mga yung mga sumusuway, yung mga kalaban. Kaya sa Revelation, hindi dapat tayo matakot sa Revelation. Dapat tayo nga ay magalak. Hindi naman magalak, no? Na makikita na natin ng Panginoon eh, 'di ba? Pero what I mean is hindi naman magalak na mapaparusahan sila kasi sabi din sa Proverbs, 'di ba? Huwag kang magagalak sa ano, sa tawag doon, sa kaparusahan na tinatanggap nung yung mga kaaway kasi baka daw hindi na gawin, 'di ba? Pero ang ibig natin sabihin na hindi tayo matakot sa darating na panahon, mga kapatid, no? Maganda tayo ng handa natin yung heart natin, no? Hindi lang yung flesh. Kasi iba yung kapag hahandaan nila, no? Mag-ipon tayo ng 10 sakong bigas, mag-ipon tayo ng ganito. Pagka tawag dun, pagka dumating na yung talagang paghuhukom ng Diyos, wala magagawa yung 10 sakong bigas eh. 'Di ba? Pagka nagpabahaba ang Diyos, lulutang ba kayo kasama nung mga pagkain mo? Hindi naman, 'di ba? So bagamat naghahanda tayo doon sa mga bagay na 'yon, ang pinaka-pinaghahandaan natin ay yung ating mga langis. Dapat faithful ka 'pag dumating yung araw na 'yon. Nakuha natin. Faithful ka pa din. Kasi yung mananatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. No, pero kung tutulog-tulog ka gaya ng 5 virgin, 'di ba? 'Di ba pagsasaraduhan talaga tayo ng pintuan, mga kapatid. So medyo lumalayo na tayo, no? Pero yung circumcision of the heart, yun ang nun, ang nagkokos nun spiritual. Spiritual yun. At ang spiritual, yan, na-override niya yung flesh eh. Kasi dapat nga tayo lumakad sa spirito, di ba? So yung mahalaga sa isang tao, kayo mga babae, naman kayo tinutuli sa laman eh. Di ba? So yung pagtutuli sa inyo by the spirit. So spiritual na pagtutuli circumcision, tinanggap kayong ng Diyos. So kami din. So kahit na natuli ako ng 12 years old, walang kwenta 'yon, no? Dahil di ko pa nga alam yung utos ng Diyos eh. Pero naging may kwenta 'yon nung tinanggap ko yung alin. Tinanggap ko yung utos ng Diyos. Yung tinanggap ko yung tipan. Naging may kwenta yung pagtutuli ko. Nakuha ninyo. So kapag nagpatuli ka nang wala kang faith sa Panginoon, sa Diyos, walang kwenta. Pero kung may faith ka na tapos nagpatuli ka, may kwenta na yung pagpapatuli mo. Nakuha natin? No, okay, no. Ang iba kasi sinasabi hindi na dapat magpatuli, no. Pero hindi tayo nagtuturo ng gano'n, mga kapatid. Kasi kakalabanin natin yung kasulatan. Pagka yung tipan kay Abraham, tayo mga anak ni Abraham eh, 'di ba? At ang tao natutuli pareho sa laman at sa espiritu. Nakuha natin. So yun mga kapatid, doon lamang ako. Sabi ko paikli lang pero naano kasi ako eh, tawag doon na ah hindi ko alam, basta yung flow yun na eh, no? Purihin ng Diyos, 'di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Sige, tayo manalangin. Hallelujah, Ama, salamat po sa tinanggap namin mga katuroan dito sa Romans 2.
Salamat sa wisdom, pinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy mo kami turuan na kung paano makasunod sa iyo, Ama. Yung kalooban mo, nais namin masunod, nais namin mag-glorify ka. Hindi kami yung mag-glorify, kundi ikaw. At hindi para sa tao, kundi para sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Mang Yehovah, sa mga kapatid na nandirito at sa mga wala din, salamat din po at iniingatan mo sila. Hallelujah. Patuloy mo kami ingatan ng buong iglesia. Patuloy mo kami pag-isahin. Sa lahat ng mga papasok pa dito sa iglesyang ito, Ama, bless them and samahan mo sila ah, sa kanilang mga paglalakbay sa spiritual. Turuan mo din kami maging handa na magamit mo mightily sa iyong mga gawain sa iyong ubasan. Salamat po, Ama. Ingatan mo kami sa aming pag-ibig. Ikaw nga po magbigay sa amin ng favor sa lahat ng mga gagawin. Sa lahat ng aming mga planuhin, ikaw po makapagpatupad and help us to know you more, to love you, to honor you, to glorify you uh, with all of our heart, strength, and soul. Salamat po, Ama. Ikaw na nga po ang maitaas. Ito ang samot na langin sa pangalan ng Panginoong si Yahushua. Amen. Ngayon naman po mga kapatid, binibigay ko na po sa iyo, Sister